Kumusta ka? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan ngayon. Handa ka na ba sa isa na namang paglalakbay ng isip natin? Oo nga, siguradong mapapaisip ka rito? Kasi alam mo, paminsan-minsan may mga nakakarating sa ating mga materyales na talagang mapapahinto ka, mapapakamot ka sa ulo at mapapaisip ng malalim. Totoo yan. Para sa masinsinang paghihimay natin ngayon, mayroon tayong isang tumpok ng mga medyo kakaibang dokumento. May mga text files, may isang curriculum vitae, at isang napakahabang transcript ng isang video. Napakahaba talaga ng transcript na yun. Oo, sobra. At ang nakakaintriga rito, ang lahat ng ito ay umiikot sa isang tao lamang. Ang pangalan niya ay Narciso Olalo. Ipinapakilala niya ang kanyang sarili bilang isang faith healer at ang biyumanong numero unong instrumento na pinili mismo ng Diyos. Numero 1 talaga ang claim niya. Mismo, pinili raw para maghatid ng mensahe dito sa lupa. Kaya, ikaw na nakikinig na yon, umupo ka ng maayos, kumuha ka ng kape o tubig. Napakarami at napakamabigat ng mga tatalakayin natin. Talagang nakakagulat ang mga lamalaman ng mga dokumentong ito. Ang magiging pangunahing misyon natin sa pag-usap nating ito ay intindihin kung paano eksaktong naghahalo o nagbabanggaan ang dalawang napakalakas na puwersa sa ating lipunan. Tama. Base ito sa mga isinulat at sinabi ng taong ito. Sa isang banda, makikita mo ang isang napakatindi at personal na paniniwalang espiritual. Pinag-uusapan natin dito ang pag-angkin niya ng direktang linya o komunikasyon sa Diyos. Direktang linya talaga. Oo, pero sa kabilang benda, walang babala. Biglang papasok ang mga mabibigat, mapangahas at napaka-espesipikong akusasyong politikal. Susuriin natin kung paano ginagamit ang pananampalataya bilang tulay upang magbitiw ng mga matatapang na pahayag tungkol sa gobyerno at sa mga ordinaryong mamamayan natin. Bago tayo lumalim sa kwento, kailangan ko muna itong sabihin sa'yo dahil napakahalaga nito. Isang mabilis na paalala lang para sa ating tagapakinig. Mahalaga ito. Ang mga materyales na pag-uusapan natin ngayon ay naglalaman ng mga napakasensitibo, matatapang at tahasang pahayag pang politika. May mga tiyak na pangalan ng mga kilalang opisyal ng gobyerno na babanggitin, may mga direktong atake rin sa mga ordinaryong botantang Pilipino. Masyadong personal yung iba. Kaya gusto naming linawin na kami bilang iyong mga gabay sa pag-arok sa isyung ito ay walang kinikilingan, wala kaming sinusuportahang panig pampolitika dito, wala kaming agenda. Wala talaga. Ang gagawin lamang namin ay iulat, himayin, at ipaliwanag kung ano ba talaga ang mismong nakasulat at sinabi sa orihinal na materyal. Layunin namin na maipaintindi sa iyo ang nilalaman nito ng walang pagkiling. Malinaw ba tayo ron? Malinaw na malinaw. Okay, himayin natin ito. Simulan natin sa pagkakakilala nitong si Narciso Olalo. Gusto ko magumpisa sa kanyang CV kasi naisip ko ano ba ang inilalagay ng isang tao sa CV niya kung siya ay isang tagapaghatid ng mensahe ng Diyos. Kakaibang resume yan. Nakasulat dito na siya raw ang nag-iisang instrumento na pinili ng Diyos. Ang pamamaraan niya ng paggagamot ay hindi gumagamit ng halamang gamot o operasyon. Boses lang niya. Boses lang talaga. Pagsasalita lang at higit pa sa pagpapagaling ng mga pisikal na sakit tulad ng cancer, kaya raw niya na makita ang buong kwento ng buhay ng isang tao. Nakikita raw niya ang mga kasalanan mo. Pati mga tinatago mo. Oo, akimilang iyon. Kaya rin daw niyang makita pati ang mga kasalanan ng mga kamag-anak mong matagal ng patay. Grabe. Paano mo ipoproseso ang ganitong klaseng pagpapakilala? Ang nakakamanga rito ay kung paano niya maingat na iniiwasan ang mga tradisyonal na titulo na karaniwang ginagamit sa mga relihiyon. Habang inaangkin niya yung pinakamataas na uri ng otoridad, iniiwasan niya yung mga lumang tawag. Tulad ng ano? Kung babasahin natin ang isa sa mga dokumento na may petsang July 2015, idinidetayin niya roon ang isang pag-usap nila ng Diyos.
Sabi niya, mahigpit na ipinagbawal sa kanya ng Diyos na tawagin siyang propeta o mensahero. Ayaw niya ng propeta? Ayaw niya. Ang mga salitang ito raw ay nagbibigay ng maling ideya. Ang eksaktong tawag daw sa kanya ay calling. Calling. Bilang isang pangalan, hindi bilang isang pandiwa o aksyon. Tama, ginagamit niya ito bilang kanyang mismong titulo. Ako ay isang calling. Ibig sabihin sa kanyang sariling doktrina, isa siyang ordinaryong tao na tinatawag lang ng Diyos kapag may kailangang iparating na mensahe. Parang telepono. Mismo, wala siyang sariling kapangyarihan, siya ay parang isang mikropono lamang. At may isa pang napakahalagang aspeto sa kanyang gawain na paulit-ulit niyang idinidiin sa mga dokumento. Ano yun? Ang pagiging absolutely free o libre. Bawal na bawal siyang maningil kahit isang sentimong duling para sa kanyang panggagamot. Kahit donasyon. Kahit donasyon. Malinaw sa kanya na ang mismong nagpapagaling ay si Jesus Christ. Ang paggaling ng isang tao ay nakadepende lamang sa antas ng pananampalataya nito. Kung iisipin mo, para sa isang ordinaryong taong nagkakasakit at walang pambayad, napakagandang pakinggan nito. Naiintindihan ko kung bakit maraming maakit sa ganyang klaseng mensahe. Nakakaintriga talaga, di ba? Oho, nakakaakit talaga. Kasi sa unang tingin, napaka-inosente ng intensyon. Sino ba naman ang aayaw sa libreng panggagamot? Pero habang binabasa ko ang mga dokumento, dito na nagsimulang pumasok ang mga komplikasyon. Saan banda? Sa isang text file na pinamagatang calling.docs, may ibinahagi si Olalo na mensahe mula noong December 2016. Sabi raw ng Diyos sa kanya, at gagamitin ko ang eksaktong quote, "Isa sa ayaw ko sa tao ang paniniwalang may kapalit." Walang kondisyon. Wala. Ayaw daw ng Diyos na naniniwala lang ang isang tao dahil may hinihiling itong pabor in return. Tapos, sa isa pang dokumento mula 2013 na tinawag niyang striking statements, may direktiba si Olalo na ulit-ulitin ang mensaheng ito. Aling mensahe? Na maswerte ang mga taong naniniwala sa kanya bilang kasangkapan ng Diyos. At ano raw ang dapat ramuin sa mga hindi naniniwala? Ayun na nga, sabi niya, ang mga hindi naniniwala, pabayaan na lang daw. Pabayaan na lang. Huwag nang pilitin. Ipaubayan na lang daw ng tuluyan sa Diyos kung ano ang mangyayari sa kanila. Parang may halong babala na hindi mo maintindihan. Dito natin unti-unting makikita ang pag-usbong ng isang napakatinding espiritual na tunggalian. Dahil sa matibay na paniniwala ni Olalo na ang pananampalataya ay hindi dapat transactional. Na walang bayad. Walang kapalit. Dahil dyan, nagkaroon siya ng matinding galit at puot laban sa mga mainstream na relihiyon. Sa kanyang pananaw, ang tunay na mga false prophets ay hindi ang mga taong katulad niya. Sino daw? Ang mga false prophets daw ay ang mga nakadamit ng maganda. Ang mga pari, ang mga obispo, at ang mga pastor. Bakit ganun katindi ang galit niya sa kanila? Ano ang nakasulat na dahilan niya? Bilang mga salot sa lipunan. Iginiit niya na niloloko lang ng mga ito ang mga tao para kumita ng pera. Gusto kong i-highlight yung isang detalye na nabasa ko sa transcript kasi munti ko nang maibuga yung kape ko nung makita ko to. Yung tungkol sa stapler. Oo, ganun siya kagalit sa mga pare, umabot sa punto na may bahagi doon na sinabi niyang gusto raw niyang i-stapler ang mga mukha ng mga ito para lang matuto. Naisip ko, teka lang, ang brutal naman yata niyan para sa isang taong nagpapagaling ng sakit. Napansin mo rin pala yun? Oo, napaka-kontradiksyon pakinggan. Pero kung susuriin natin ang psikolohiya, ang ganyang klase ng matinding galit ay nakakakuha ng simpatiya sa mga taong pakiramdam nila ay pinabayaan sila. Ng mga tradisyonal na institusyon. Mismo. Para sa mga taong naghihirap na nakikitang yumayaman ng mga nasa kapangyarihan, ang ganitong klaseng retorika ay nagmumukhang tapang. Nagmumukha siyang boses ng mga inaapi. Dito magiging sobrang interesante ang usapan natin ngayon kasi mula sa mga doktrina tungkol sa libreng panggagamot, bigla tayong patalon sa isang napakalayong mundo. Ang mundo ng politika. Tatalon tayo sa mundo ng maduming politika ng Pilipinas, base na rin doon sa napakahabang transcript ng video ni Olalo. Ang mensahe ng Diyos ay biglang naging direktang pagtalakay sa mga issue ng korupsyon sa gobyerno.
Paano nangyari ang pagtalo na yon? Ano ang mga partikular na halimbawa na binanggit niya sa video? Ididetalye ko sa iyo ang mga partikular na kwento na nakasulat mismo sa source. Napaka-espesifiko nito. May kinukwento si Olalo tungkol sa pag-deliver di humano ng limpak-limpak na pera kung saan sangkot ang isang nagngangalang Marcos. Marcos. Oo. Nakita raw ito ni Olalo sa pamamagitan ng isang panghihisa na ibinigay ng Diyos. Ayon sa kwento niya, sumakay raw itong si Marcos sa isang pulang kotse at nagtago sa likod ng isang malaking bus para hindi mahalata. Detalyado At para mas maging kapaniniwala ang kwento, hindi lang siya basta nag-imbento ng eksena. Binanggit niya na may mga sundalo, mga Marines daw na naging saksi sa pangyayaring ito. Mga sundalo. Gaano karami raw ang nakakita? Hindi lang isa o dalawa. 18 raw na Marines ang naroon. Bukod pa ron, may parating pa raw na 10 Marines para tumulong sana. May 2 rin na sadyang hindi sumali dahil nasa gobyerno raw ang mga asawa nila at ayaw nilang madamay. Ganito kadetalyado ang mga kwentong inilalahad niya. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, makikita natin ang isang napakatalinong pamamaraan ng pagkukuwento. Ginagamit niya ang konsepto ng divine revelation para patunayan ang kanyang mga kwento ng katiwalian. Parang siya na yung witness? Oo, sa normal na sitwasyon, kapag may nag-akusa ng korupsyon, hahanapan mo ng ebidensya o dokumento sa korte. Pero paano mo kukontrahin ang isang taong nagsasabing, hindi ko kailangan ng papel dahil ang Diyos mismo ang nagpakita sa akin ang nangyari? Mahirap kontrahin yon sa mga naniniwala sa kanya. At hindi lang sa kwentong Marcos iyan ginamit, tama ba? May iba pa siyang binanggit. Oo, hindi siya tumigil doon. Binanggit din niya ang mga pangalang Soto at Lacson. Sa kwento niya, nagkaroon daw ng pagmamanipulasyon ang dalawang ito para pagtakpan ng issue ng malaking pera. At dito pumasok ang isang nangangalang Gutisa. Sino ba itong si Gutisa ayon sa pagkakalahad sa mga dokumento? Ayon sa pagkakaintindi sa transcript, si Gutisa ay isang mahalagang saksi na sangkot sa kwentong ito. Sinasabi ni Olalo na pinalabas nila Soto at Lacson ng isang peking kwento na pabor sa kanila tungkol kay Gutisa. Pero ayon kay Olalo, nabisto raw ang sabuatan nilang ito. Bakit nabisto? Dahil may biglang lumabas na litrato na nagpapatunay na nandoon mismo si Gutisa sa oras at lugar na itinanggi nila. Sa paningin ni Olalo, ang mga ganitong pagkabunyag ay hindi dahil sa magaling na investigasyon ng pulis. Hindi galing sa media? Hindi. Para sa kanya, ito ay malinaw na katotohanang ibinunyag at ipinabalisto ng Diyos. Dahil sa sunod-sunod na mga pangingiting ito ng pagnanakaw, buong tapang na deklara ni Olalo sa kanyang video na ang Pilipinas ay hindi lang isang naghihirap na bansa, kundi isang makasalanang bansa. Ang ganyang klase ng pagdedeklara na makasalanan ng bansa ay naglilipat ng issue mula sa simpleng politika patungo sa isang moral at espiritual na krisis. Totoo yan. Kapag sinabi mo ang problema ng bansa ay kasalanan laban sa Diyos, ang susunod na logical na hakbang dyan ay ang paghahanap ng banal na parusa. At muli, ipinapaalala lang natin sa iyo na kami ay nag-uulat lamang ng nilalaman ng transcript ng video na ito. Hindi ibig sabihin ay pinatutunayan namin ang mga kwentong ito. Pero alam mo kung ano ang mas nakakagulat kesa sa mga pangalan ng politiko na binanggit niya? Ano yun? Hindi lang mga nasa itaas ang sinisisi niya. Sa video, bigla siyang bumaling sa mga mismong ordinaryong botante, sa atin. Diyan nagiging mas komplikado ang mensahe niya. Anong sinabi niya tungkol sa mga ordinaryong tao? Walang preno niyang tinawag ng mga demonyo ang mga botanteng Pilipino na nagbebenta ng kanilang boto tuwing eleksyon. Mga demonyo talagang tawag niya? Oo, direktang salita iyon. Binanggit pa niya ang mga tiyak na halaga sa pamilihan ng boto mula 500 hanggang 3,000 piso. Ang matinding punto niya ay ito, nagrereklamo raw ang mga tao na naghihirap ang bansa, pero sila naman mismo ang nagluklok sa mga tiwaling opisyal sa pwesto. Dahil binenta ang boto. Binenta nila ang kaluluwa at kinabukasan nila para sa kapirasong pera. Napakahalaga ng bahaging iyan dahil inililipat niya ang bigat ng responsibilidad. Sa halip na i-focus lang ang sisi sa mga politikong may hawak ng kapangyarihan,
ibinaba niya ito ng diretsyo sa konsensya ng mga ordinaryong mamamayan. May punto naman siya doon, hindi ba? Ang argumentong inihahain niya ay medyo masakit pero madalas pagtalunan sa lipunan natin. Paano mo idadasal na bumuti ang bansa kung ang mismong nagdadasal ay pumapayag maging bahagi ng korupsyon? Tahasan niyang tinuligsa ang mga taong linggo-linggong nagsisimba, umaasa sa himala para umunlad ang bansa. Para kay Ulalo, walang epekto ang mga dasal na yan. Dahil siraan na yung pundasyon. Mismo, ang mismong moralidad ay sira na mula pa sa simula dahil sa pagbebenta ng boto. Napakabigat ng paratang na iyon, sinampal niya sa mukha ang parehong mga lider at ang mga nasasakupan. Kaya ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Kapag nakita ng isang taong tulad ni Ulalo na bulok ang mga politiko, bulok ang mga pare at bulok din ang mga botante, ano ang inihahapag niyang solusyon? Ano ang sagot niya sa kasamaan na nakikita niya? Sa video, direkta niyang sinabi na kung siyang masusunod, ang kaisa-isang sabot para linisin ang Pilipinas ay ang agarang pagbabalik ng parusang bitay, death penalty. At hindi lang ito para sa mga pambihirang kaso, hindi ba? Napakalawak ng sakop niya. Sobrang lawak. Hindi lang ito para sa mga opisyal ng gobyerno na nahuhuling nagnanakaw. Ayon sa kanyang utos, gusto niyang isama sa listahan ng bibitayin ang lahat ng mga sindikato ng droga, ang mga drug pusher sa mga kanto, at, itong nakakagulat, pati na rin ang mga user. Pati ang mga biktima ng adiksyon ay kasama sa bibitayin? Pati sila. Ang katwiran niyang inilatag sa video, napakasimple ngunit napakalamig. Kung walang user, walang bibili. Kaya walang magiging pusher at walang yayaman na sindikato. Walang ititira. Gusto niyang sabay-sabay silang tapusin at puksain para malinis ang lipunan. At kasabay nitong matinding panawagan para sa parusang bitay, may isa pa siyang ginawang malaking hakbang sa video. Tahasan niyang inendorso ang isang politiko. Sino ang inendorso niya? Inendorso niya si Sara bilang pangkulo. Paano niya ipinaliwanag ang pag-eendorso na ito gayong galit siya sa lahat ng politiko? Ang rason daw niya ay nakita niya ang magandang nagawa at ang matinding disiplina nito sa Davao. Nakikita niya itong modelo kung paano dapat patakbuhin ang bansa. Pero dito lumalabas ang kanyang kawalan ng tiwala sa lahat. Kahit pabor siya kay Sara, may takot siya. Oo, may matindi pa rin siyang takot. Sabi niya sa video, paano kung maging pangulo nga si Sara, pero ang mga nakapaligid sa kanya ay mga korap din pala? Yung mga advisors. Yung gabinete niya, paano kung hindi niya makontrol ang mga ito? Dahil sa takot na iyon, babalik at babalik pa rin si Olalo sa kanyang nag-iisang solusyon. Bitay, kailangan daw ng death penalty para walang kahit na sino ang maglakas loob na manloko at magnakaw. Ngayon, bilang isang tagapakinig na umabot sa bahaging ito ng ating pag-uusap, maaring natatanong mo sa sarili mo, bakit ko ba pinapakinggan ito? Bakit mo dapat pag-isipan ng malalim ang mga sinasabi ng isang taong inaangkin na siya ang boses ng Diyos at nagre-rekomenda ng pag-ubos sa mga kriminal gamit ang bitay? Ano nga ba ang halaga nito? Ang mga dokumentong ito na hinimay natin ay hindi lang basta koleksyon ng mga kakaibang pahayag sa internet. Sila ay perpekto at buhay na halimbawa ng isang napakalalim na phenomenon sa ating kasalukuyang lipunan. Paano mo ipaliliwanag ang penomenong iyan? Ipinapakita nito sa atin kung paano naghahalo ang dalawang mapanganib na sangkap. Ang matinding pagkabigo sa talamak na korupsyon sa bansa at ang malalim na pangangailangan ng mga tao para sa isang tiyak na katotohanan. Absolute truth. Tama. Kapag ang mga pundasyon ng lipunan na inaasahan natin, tulad ng gobyerno o tradisyonal na simbahan, ay nawawalan ng kredibilidad, madaling bumaling sa isang taong nag-aalok ng simpleng solusyon. Kapag napagod na ang tao sa paulit-ulit na investigasyon na walang nakukulong, madaling maniwala sa isang taong nagsasabing, hawak ko ang boses ng banal na otoridad. At ang utos niya ay ubusin ang mga makasalanan. Mismo, hinihikayat tayo ng mga materialis na ito na magkaroon ng matalas at mapanuring pag-iisip. Kailangan mong itanong sa sarili mo, paano ba natin sinusuri ang impormasyon at ang mga inialok na solusyon sa lipunan? Lalo na kapag ang nagsasalita ay nagkukubli sa likod ng pangalan ng Diyos para isulong ang parusang bitay at mag-endorse ng paborito niyang politiko. Napakalalim nun.
Ang dami nating kinailangan iproseso at intindihin sa mga nakaraang minuto para ibuod ang lahat ng pinag-usapan natin mula sa unang pahina ng kanyang CV hanggang sa huling salita sa kanyang video transcript. Nakita natin ang kamanghamanghang na evolusyon ng mensahe ng isang individual. Isang mahabang paglalakbay. Nagsimula siya bilang isang mapagkumbabang taong naniniwalang siya ay isa lamang calling, isang mikropono na ginagamit na instrumento para manggamot ng mga may sakit ng walang hinihinging bayad. Pero habang lumalawak ang kanyang impluensya, unti-unti siyang naging isang umaalingaw-ngaw na boses na naghahatid ng napakabigat at controversial na mga akusasyon sa ating lipunan at sa mundo ng politika. Mula sa espiritual na panggagamot hanggang sa pampulitikang paglilinis. Mula sa inosenteng pagnanais na linisin ang espiritual na kasalanan ng isang individual na may sakit, umabot ang kanyang pananaw sa matinding pagnanais na linisin ang buong bansa gamit ang pinakamarahas na pamamaraang maisip ng tao, ang kamatayan. At bago natin tuluyin tapusin ang pag-uusap na ito, nais kong iwanan sa iyo na matiyagang nakinig at nag-isip kasama namin ang isang nakakapukaw na kaisipan. Hindi ito para sagutin namin, kundi para pag-isipan mo sa iyong pag-iisa. Ang tao ay nag-aangkin ng direktang linya at komunikasyon sa Diyos at buong tapang na ginamit ang linyang iyon upang mag-endorso ng mga tiyak na politiko at mag-utos ng karahasan laban sa kapwa-tao tulad ng malawak na parusang bitay, saan eksaktong natatapos ang dalisay at inosenteng espiritual na pananampalataya at saan nagsisimula ang napakatalino ngunit napakapanganib na manipulasyong politikal. Isang napakagandang tanong na talagang dapat mong pag-isipan pagkatapos nito. Maraming salamat sa paglaan mo ng iyong oras at atensyon upang sumama sa amin sa masinsinang paghihimay na ito. Sana ay may nabaon kang bagong pananaw. Patuloy na magtanong sa mga naririnig, patuloy na magsuri sa mga nababasa at huwag na huwag titigil sa pag-aaral. Hanggang sa muli nating pag-uusap.